Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Pasado 8:00 ng gabi, nagiinuman ng magkakaibigang sina Moymoy, Pal at Aboy. Ang tatlo ay trabahador sa malaking tindahan ni Mayor Rujales na nasa pamilihang bayan. Itong matagal na negosyong napalaki ng mayor, kaya kahit nasa katungkulan na ay hindi niya isinusuko. Kaya naman nagiinuman ng magkakaibigan dahil birthday ni Aboy. Nagbigay din ng pera ng panghanda ang mayor dahil ganun talaga ang ginagawa nito kapag merong nagdiriwang na kaarawan sa mga tao niya sa tindahan. Bukod doon ay wala rin silang pasok kinabukasan dahil makakaroon ng paglilinis sa buong pamilihan na buwan-buwan ding ginagawa. Bilang pagsunod sa kalinisan at kayusang itinatag mismo ni Mayor Rujales. Hoy mga pare, tagay na! Di bali nang magtagal sa kwento, wag lang sa pagtatay ng baso. Paspas dapat tayo para makarami-rami at malasing-lasing naman ako. Wow alak na alak ka masyado pare ah. Huwag ka maglala, di tatakbo yung alak. Huwag ka masyadong magmadali. Kasi naman nababagalan ako sa ikot ng tagay. Mas matagal pa yung kwentuhan kaysa sa inuman natin mga pre. Pre, sabi nga ni Pal, huwag kang masyadong magmadali. Kalmahan mo lang dahil 8:00 pa lang naman ng gabi. Isa pa, wala naman tayong pasok bukas kaya chillax lang. Mas stress ka pa sa akin ako ang birthday boy dito. Tila pumakla naman ang tingin ni Moymoy sa mga kaibigan. Pagkatapos ng pagsalin niya ng alak sa maliit na baso, ay humimas muna siya sa buhok na papanot na bago iabot kay Aboy ang tagay. Oh, sa'yo na to birthday boy. Lagukin mo na kagad gagi. Saka na magkwento-kwento kapag nakainom ka na. Madaling-madali ka naman talaga masyado, pre. Para kang pamilyadong tao Samantalang sa ating tatlo, ako ang may pamilya dito. Kaya nga wala namang maghahanap sa'yo kahit di ka umuwi sa inyo. Di ka ba alam pamilya, pre? Nagtawanan na naman si Napal at Aboy na pagkalaon ay dahilan para mapaismid na naman at mapanguso ang tila napipiko na si Moymoy. Huwag ka nang umismid-ismid at ngumuso-nguso dyan. Tanda mo na ang pikon ay laging talo, pre. Mag-enjoy ka na lang kasi sa inuman natin. Ito naman Oo nga, kung sino pa yung walang asawa at saka girlfriend, siya pa yung madaling-madali, no? Gago. Kapag ako talaga nagkaroon ng girlfriend, huyo kayo talaga sa aking dalawa. Gumaganyan pa kayo sa akin Mandaan-da lang talaga kayo sa akin, tangik. Pagkadinig ni Napal at Aboy sa sinabi ng kaibigan nilang tanggero, ay nagkatinginan sila na matagal. Pagkatapos noon, ay isang nakakabulahaw na halakhak ang umalingaw-ngaw sa kubong pinag-iinuman nila. Si Pal ay napahawak pa sa mabilog niyang tiyan dahil sa kakatawa habang si Aboy naman ay halos maglupasay na sa upuan. Tawang-tawa pa kayo Sige lang, tawanan niyo ako ngayon. Tingnan lang natin sa mga susunod na araw. Ano yung titignan namin, pre? Kung paano ka na naman mabroken hearted? Ulul mo, di na ako mabubroken hearted, no? Kaya nga ako nagmamadali ngayon kasi makikita kami ng 9:00 ng gabi. Oh, nino na naman Basta, magandang babae yun na nakilala ko nung nakaraan lang. 2 linggo pa lang daw siya rito Ang alam ko nga magtatrabaho din siya ron sa tindahan ni Mayor. Basta, hintayin niyo ako at huwag kayong mainggit. Wash and learn. Anong wash and learn? Bugok! Pa-English ka pa, balik ko naman. Watch and learn. Good luck kung sagutin ka ng sinasabi mong babae pag ganyan ka. Good luck talaga sa akin. Basta, walang inggitan to mga pre O sige na, tagay nyo na. Tapos na. Madaling-madali ka kasi. Magkikita nga kasi kami ni Penelope. Uy, Penelope? Oo, bakit? Yung bagong salta?
Yung dayuhan na magandang babae? Oo nga. O ano, nagulat kayo no? Pupunta ko sa kanila mamaya, kaya sa ayot sa gusto nyo, uuwian ko kayo maya-maya. Dahil doon ay natigilan sa pagtawa sina Pal at Aboy. Seryoso nilang tiningnan ng kaibigan na nagsasalok na ulit ng alak. Langya, seryoso ka ba talaga dyan? Paano naman kayo naging close nun bago lang dito yun? Parang bira ko nga lang makita yung lumabas Oh, di ba? Nagulat kayo ngayon. Mga munggo kayo Huyo talaga kayo sa akin kapag sinagot ako nun. Nililigawan ko na siya. Mag-iisang linggo na nga mga ulupong. Nek-nek mo. Huwag kami, moy-moy. Asa ka naman napapatol sa'yo yun. Tingin-tingin din sa salamin, pre. Usapang lasing talaga to, no? Huwag ka mag-alala. Magpapanggap na lang kami bukas na hindi namin narinig itong mga pinagsasabi mo ngayon. Ulol, inggit ka lang kasi hindi maganda girlfriend mo. Panis na panis yun sa Penelope ko, no? Okay lang. At least, si Uma, totoo kong girlfriend. Hindi ilusyon katulad ng mga pinagsasabi mo ngayon, pre. Mainggit na lang kayo sa mga susunod na araw, mga hunghang. Oh, shot mo na, birthday boy. Putya naman, pre. Siguraduhin mo lang talaga na totoo yung mga pinagsasabi mo, ha? Totoo nga talaga. Sus, ilusyonado ka, pre. Ay nako, mainggit ka na lang taba. Napaismid si Pal matapos niyang tuksohin ng kaibigan. Pagkalaon ay tinagay na rin niya ang alak at ibinalik kay Moymoy bago sumagot. Mataba ako pero at least meron akong totoong girlfriend. Ikaw, putya, sa liit mong yan tapos papadot ka pa. Asa ka namang sasagutin ka nun. Baka ilusyon mo lang na pinapasin ka nun at nagpapaligaw sa'yo. Hindi naman namin kayo nakikita Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, pre. Basta mamaya, makikita kami nun. Sabi niya nga sa akin, mamaya ako na raw malalaman ng sagot Ayaw niya nga sanang ipasabi mo na kahit kanino na nanliligaw ko sa kanya hanggat hindi pa kami. Bukas, maiinggit na lang kayo sa akin. Lalo ka na, tababoy ka. Gagi, saka lang ako maiinggit sa'yo kapag totoo na yung pinagsasabi mo, Unggoy. Nakita ko na nga kung gaano kaganda yung dayuhan na yun Imposibleng pumatol yun sa duwende katulad mo, no? Baka nga, ako pa ang magustuhan nun kapag nakita ako nun. Kung wala lang talaga akong Uma, nako, baka pinatulang ko na yun. Sus, basta, mainggit na lang kayo bukas mga pre. Pustahan na lang, kapag totoo sinasabi mo, Moy. 1 linggo kaming susunod sa lahat ng mga sasabihin mo. Pero kapag hindi, ikaw ang susunod sa amin ni Pal ng 1 linggo. O sige, payag ako dyan. Yan aalipinin talaga kita kapag hindi totoo yun. Kayo na humandang maging alipin ko mga ungas. Pag-aralan nyo nang tawagin ako master o boss amo. Nagtawanan na lang silang tatlo at nang matapos ang mga kalokohan nilang pinagsasasabi ay nagpatuloy na nga ang inuman. Habang lumalalim ang gabi ay marami pang mga pinag-usapan ng tatlo hanggang sa mauwi na nga sila sa katatakutang usapan. Nito lang kasing nakalipas na mga linggo ay kumakalat din ang bali-balita patungkol nga sa aswang na namataan ng mga tanod na nagro-ronda tuwing gabi. Tinatawanan lang ng karamihan ng tungkol doon dahil sa kanilang probinsya. Sanay na ang mga tao sa kwentong aswang, kulam, engkanto at kung ano-ano pang kababalaghan. Pero kahit isa sa mga kababalagang yon ay wala pa namang nararanasan ng tatlong magkakaibigan. Kaya nga tinatawanan na lang din nila. Nito lang din naman kasi pumutok ang mga usap-usapan tungkol sa aswang sa baryo. Pero iba ang paniniwala nila Moymoy, Pal at Aboy. Alam niyo ba mga pre, kung bakit ngayong pinag-iingat ang mga tao o hanggat maaari binabawal-bawalan na lumabas ng hating gabi? Yun na nga yun. Dahil nga yun sa aswang, sa pang-aswang ni Mayor. Loko-loko ka rin talaga no? Alam mo, Moymoy, tama ka dyan Kalat na yung pamimingwit ni Mayor ng mga babae. Ang sabi nga ni Kamuning, medyo bata-bata nga raw yung kalaguyo nun ngayon Yun nga rin ang naririnig ko sa usapan ng mga chismosa sa tindahan ni Aling Nainay. Parang yung dati niyang kalaguyo na taga San Isidro,
Ang balita nga raw pinapatay na niya Talaga? Di naman siguro gagawin ni Mayor Rojales yun. Parang di ko nakikinikinita sa itsura niya na ganun Alam mo lang yun, paring Pal. Hindi naman maitatanggi na mabait si Mayor Rojales. Pero, di ba? Hindi rin naman lingid sa inyo na yung pinsan kong si Ate Elsa nangangatulong dun sa dating bahay nila. Meron daw yun isang tauhan na pinalibing ng buhay kasi nga masyadong pasaway at kung ano-ano ninanakaw sa loob ng bahay. Ang tanda ko nga ang pangalan ng hardinero si Among na taga San Isidro rin. Ang pamilya, walang nagawa kasi tinapalan na lang sila ng pera at binantaan kaya nagpakalayo-layo na rin at di na nagpakita rito sa probinsya natin. Totoo ba yun, pre? Oo, Gasti. Huwag nyo na lang ipagkakalat yun ha. Kung ayaw nyo pare-pareho tayong ilibing din ang buhay. Grabe no, parang ang buhay ng tao kay Mayor Rojales. Parang mga manok at baboy lang no? Sabi rin ng mga kamag-anakan ko sa kabilang bayan, hindi naman daw talaga mabait niya si Mayor Nagbago-bago lang nung nakapangasawa na. Pero tumutodas nga talaga at mahilig mga bit. Langya, nadawit pa rin yung panlalaguyo ni Mayor Basta siguro tayo bilang trabahador niya sa pinakamalaking tindahan sa pamilihan, maging maingat na lang din tayo no? Diyan ako sang-ayon sa'yo, bugok. Ako rin. O siya, tagay na't ibay naman natin yung usapan. Hindi puro patungkol kay Mayor at sa aswang. Hindi naman nila birthday ngayon Naghalakakan na naman silang magkakaibigan at sa pagpapatuloy pa rin ng mabuti nilang usapan ay nakaramdam naman ng pananakit ng pantog si Moymoy. Kaya saglit siyang nagpaalam sa mga kaibigan para umihi. Naglakad siya ng ilang hakbang palayo sa kubo at nang marating na niya ang mataas at mayabong na mga puno, ay binuksan niya ang zipper ng maong na short saka tumingala at umihi. Seryoso siyang nakatanaw sa tuktok ng puno hanggang sa meron siyang maaninag na isang imahe. Imahe ng isang tila malaking pakpak na para ring tao. Nabigla siya kaya parang umatras ang kanyang pag-ihi dahil sa nakitang yun. Medyo nawalan din siya ng balanse kaya muntik na siyang matumba. Uy! Anak ng tortang talong yun Pagbalik ng tingin ni Moymoy sa tuktok ng nasabing puno, ay tanging bunga at malalaking dahon na lang ang kanyang natanaw na parabang sinasayaw ng malamyang hangin. Napakusot siya ng mga mata at pinagmasdan ulit kung ano nga ba talaga ang kanyang nakita. Matagal siyang napatitig sa itaas ng puno hanggang sa meron nga siyang maaninag doon na dalawang mapupulang mata ng hindi makilalang nilalang. Sumingkit siya ng mga mata upang masigurong malinaw niyang matatanaw kung ano nga ba talaga ang nilalang na nasa puno. Pero nang muling humangin ay nakarinig na siya ng huni ng ligaw na ibon mula sa bandang kanan kaya doon nabaling ang atensyon niya. Sa pagkagulat ay napamura pa siya ng malakas at muntik pang madulas at matumba. Pagbalik niya ng tingin sa puno kung saan nakita ang mapupulang mga mata ay wala na yun doon. Uy! Paring Moymoy! Napapamura ka na dyan Napag-isip-isip mo na ba na ilusyon lang lahat ng mga pinagsasabi mo sa amin kanina tungkol doon sa babaeng dayuhan? Napapamura na siya pre kasi alam na niyang matatalo siya sa atin Napag-isip-isip na niya na dapat pala hindi na siya nakipagpustahan sa atin. Mga ulupong, may tinitingnan lang ako sa puno no? May nakita kasi akong namumula-mula na parang mga mata Sus! Dumali ka na naman. Baka aswang na yung nakita mo. Buti hindi ka pa natangay. Sira ulo ka rin talaga no? Kung may una mang maaswang dito sa atin, ikaw yun kasi ikaw yung pinakamalusog Nagtawanan na naman silang tatlo at pagbalik ni Moymoy sa loob ng kubo ay mas lalong lumakas ang kanilang tawanan habang nagpapatuloy ang inuman. Marami-rami pa silang pinagsaluhang tagay habang nagkukwentuhan ng kung ano-anong bagay. Hanggang sa sumapit na nga ang 9:00 ng gabi. Nagpaalam na nga si Moymoy katulad ng sinasabi niya kanina dahil makikita pa sila ng bagong saltang si Penelope. Pinigil-pigilan pa siya ni Napal at Aboy pero hindi na talaga siya nagpaawat pa. Talagang seryoso siya na makipagkita sa babaeng dayuhan kaya hindi na siya inawat pa ng mga kaibigan.
Nang wala na si Moymoy ay napag-usapan nga ng dalawa kung totoo nga ba talaga ang pinagsasasabi ng kanilang kaibigan. Sa palagay mo, paring Aboy, nagsasabi kaya ng totoo yung si Moymoy? Ha? Nahihiwagaan tuloy ako eh. Ano sa tingin mo? Ewan ko nga sa taong yun, pare. Pero malay natin kung totoo nga. E di maging masaya na lang tayo para dun sa kaibigan natin kahit mukhang malabo talaga. Malabong-malabo talaga, tangik. Nakita ko na yung Penelope na yun, no? Ganda-ganda kayang babae. Tapos papatol lang kay Moymoy. Ipapaputol ko talaga tong hinilit ko sa kaliwang pako kapag nagkatuluyan sila. Gago ka. Siguraduhin mo lang yan, ha. Kapag di mo pinaputol yung kaliwang hiniliit mo sa paa, ako mismo puputol niyan. Sige ba? Ano, pustahan din tayo? Puro ka rin pustahan eh, no? Para sigurado talaga, pre. Pero ito, seryoso ah. Totoo nga kaya yung pinagsasasabi ng hunghang na yun? Parang naisip ko tuloy parang nagdodroga na rin yung tropa natin na yun, pre. Nung nakaraan kasi, nakita ko na kausap niya si Kidlat Adik. Ano? Talaga? Oo, tangik. Ang tagal nga nila mag-usap eh. Tapos, dumadaan-daan lang ako pero di ko marinig yung pinag-uusapan nila. Hanggang sa umalis na lang si Kidlat. Gagi, wag naman sanang mahatak yun ni Kidlat Adik. Kasi kapag natuto siyang magdroga, kukutusan ko talaga siya. Ako? Hindi lang kutos. Baka mabugbog ko pa. Pero pagtiwala tayo sa kaibigan natin. Malay naman natin talaga, di ba? Kung may espesyal na ugnayan na talaga sila nung babaeng dayuhan. Isa na nga. Mas matatanggap ko pa yung kaysa mag-addict siya. Tama. Ako rin. Nagkaroon pa ng isang ikot ang inuman at pagkasyat ni Aboy ng alak ay bigla na yung napasuka sa isang gilid. Eksakto rin naman na mauubos na ang alak kaya nagpasya na lang si Pal na at itigil na rin ang inuman. Lumabas na rin kasi ang asawa ni Aboy na si Manilita para i-check sila. Umiyak din kasi ang 2 taong gulang nilang anak na si Berto. Sinabi ng babae na nagising na ang bata dahil sa merong kumalubog sa bubungan nila sa bandang kusina. Dahil doon, kahit lasing na lasing, ay kaagad tinungo ni Aboy ang bandang kusina. Nagtungo din siya sa likod ng bahay at inilawan ng bahaging yon, pero wala naman silang nakita. Langyang yon, mga aswang kayo ah. Huwag niyong pagtatangkaan pati ang bahay ko, kundi pagtatatagayin ko kayo. Pare, huwag ka nang sumigaw-sigaw dyan. Anong oras na rin oh? Baka mabulaho yung mga kapitbahay. Pare naman, makakalayo yung mga bahay dito. Di naman mabubulaho yung mga kapitbahay natin. Maliban na lang sa mga chismosa ah. Tara na nga at mag-inom pa tayo. Lalasing-lasing ka na dyan eh. Sige na at matulog ka na din. Dahil nagagalit na sa'yo si Manilita oh. Tingnan mo sa likod mo. Pagtingin ni Aboy sa likod ay nandun na nga ang kanyang asawa na nakahalukip-kip at halata sa hilatya ng mukha ang pagkainis. Dahil doon ay parang batang tumiklop ang maangas na lalaki. Wala na nga siyang nagawa kundi itigil ang inuman kahit alak na alak pa rin siya. Pagkatapos magkaunawaan ay nagpaalam na nga si Pal sa mag-asawa bago muling batiin ang maligayang kaarawan ng kaibigan. Bago maghiwalay ng landas ay eksakto na nakarinig pa sila ng malakas na sigaw ng isang hindi makilalang lalaki. Sinundan ito ng nakakatakot na ungol ng kung anong nilalang mula sa hindi kalayuan. Nakatinginan sina Pal, Aboy at Manilita. Kitang-kita rin sa mukha ng babae ang takot dahil nakakapangilabot nga naman talaga kasi ang sigaw at ungol na narinig nila. Ano yun pre? Sigaw ba yun ng tao? Saka, anong ungol yun? Parang hindi naman aso eh. Parang kakaibang hayop na mabangis. Yung sigaw, sigurado akong boses yun ng tao. Pero yung ungol, tama ka. Parang hindi yun aso eh. Ano nga kaya yun? Mahal, pumasok ko na rin sa loob. Tingnan mo yung anak natin, bilis. Pre, uwi na rin ako ha. Medyo nakakatakot yung narinig natin eh. Parang nawala tuloy yung tama ko ng alak. O sige pre, basta mag-iingat ka ha. Nakakakilabot yung narinig natin na yung kanina. Oo, salamat at happy birthday din ulit.
Hindi na halos natapos ng malusog na lalaki ang kanyang sinasabi sapagkat mula na naman sa hindi kalayuan ay nakadinig sila ng makakasunod na alulong ng aso. Matapos nila yung madinig ay ramdam na ramdam ng dalawang magkaibigan ang pananayo ng kanilang mga balahibo sa mga braso at batok. Kaagad na ngang nagpaalam si Aboy na dali-daling pumasok sa loob ng bahay dahil tinatawag na rin siya ng asawa. Naiwan na ngang nag-iisa si Pal habang pinakikiramdaman ang paligid. Paglabas niya ng bakuran ay isinara niya ang kahoy na gate saka binuksan ng maliit at nilulumang flashlight na hawak. Palagi talaga siyang may baon na ganon dahil medyo madilim sa kanilang lugar. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin natutustusan ng pailaw ang mga poste para lumiwanag ang daan. Lagya kasi mga politiko to eh. Ang lalakas lang mga ako pero hanggang ngayon wala namang tinutupad sa mga pinapangako nila. Dapat talaga maging wais na mga tao lalo na yung mga taga-baryo sa pagpili ng mga iboboto. Ilang beses na si Mayor Ruhales na nangako rito sa amin pero hanggang ngayon wala namang nangyayari. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makalagpas sa iskinita. Mas dumilim ang nilalakaran niya dahil mas dumami na rin ang puno sa paligid. Mas lalo tuloy siyang kinabahan at pakiramdam niya tuloy talaga ay wala na ang tama ng alak. Eksakto naman na habang naglalakad ay muli na naman siyang nakarinig ng alulong ng aso. Mabilis niyang iginala ang flashlight. Paikot yun hanggang sa muli niyang ilagay sa harap ng nilalakaran. Putik naman oh, sumabay pa tong alulong ng aso na to eh. Di man lang sinasaway ng may-ari. Parang mga tanga. Nawala na tuloy yung tama ng alak ko. Bakit ba ako natatakot? Dati na naman ako naglalakad sa ganito kadilim na daan. Wala namang aswang eh, di naman totoo yun eh. Ay nako! Kahit may tama ng alak ay nakaramdam pa rin ng takot ang binatang malusog na napasign of the cross nang wala sa oras. Ilang saglit pa nga ay tinak na niya ang madilim na daan papunta sa kanilang bahay. Taimtim siyang nagmasid sa paligid habang mabilis na naglalakad. Iba kasi ang pakiramdam niya ng mga oras na yon dahil sa mga nakakakilabot na narinig mula sa hindi kalayuan. Hindi na nga bago kay Pal ang mga katatakutan sa kanilang lugar sapagkat bata pa lang siya ay mulat na siya sa ganitong kwento mula sa magulang niya. Ngunit subalit sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nakakaengkwentro ng mga bagay na ikinukwento ng kanyang mga magulang katulad ng aswang, mangkukulam, engkanto at kung ano-ano pang katatakutan. Bihira lang din siyang makarinig ng mga nakakatakot na sigaw, ungol at alulong sa kanilang lugar katulad nung gabing yon. Kung alam ko lang na magkakaroon ng mga ganitong eksena, dapat sumabay na ako kanina pa kay Muy pauwi eh. Napakamot naman si Pal ng ulo habang nagpapatuloy sa mabilis na paglalakad na parabang inis na inis din sa sarili. Nang nasa kalagitnaan na siya ng mapuno at madilim na daan, ay hindi inaasahan na naulit na naman ang pag-alulong ng aso. Mas matagal yon kaysa sa mga naunang pag-alulong. Doon ay mas lalo niyang binilisan ng paglalakad na parang patakbo na. Sinabayan niya yun ng paglinga-linga sa kapaligiran sapagkat napapansin na niya na parang may kung anong nilalang na nagmamasid sa kanya. Nang tumigil ang alulong ng mga aso, ay bigla namang humangin ng malakas dahilan para mapatingin siya sa itaas. Doon ay kitang-kita niya ang pagsayaw ng mga dahon ng puno, pati na rin ang sinag ng buwan sapagkat natatakpan nito ng makakapal na ulap. Pagdampi ng hangin sa balat ng malusog na binata ay muli na naman siyang nakaramdam ng kilabot. Ang mga balahibo niya sa braso at batok ay muling nagtaasan. Kaya napahimas siya sa bahaging yon habang nagmamadali sa pag-uwi. Ni hindi na nga niya masentro sa daanan ang flashlight na hawak niya. Ulak ng titig naman oh, bakit ngayon pa ito nangyayari? Buisit! Nang tumigil na ang malakas na hangin, ay sakalang napansin ni Pal na parabang may kung anong nilalang na nakasampa sa isa sa mga puno sa kanyang dinaraanan. Nahagip kasi ng paningin niya ang tila pakpak ng kung anong nilalang. Dahil doon, ay parabang nanlamig ang kanyang buong katawan
Kaya naman napatakbo na siya ng tuluyan. Anak ng tipaklong naman talaga oh! Sa sobrang taranta ay kamuntikan pa siyang madapa. Mabuti na lang ay mabilis niyang naibalanse ang sarili kaya nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa maramdaman na nga niya na parang may sumusunod na sa kanya. Kung sino ka man, huwag mo ako susundan. Kung aswang ka man, ako na nagsasabi sa'yo. Mataba lang ako pero hindi ako masarap. Kaya iba na lang, please. Huwag na ako. Pero mas lalo lang bumigat at bumilis ang yabag sa likuran. Nang sinubukang ilawan yun ni Pal ay wala naman siyang nakitang nilalang kaya mas lalo siyang natakot. Mas lalo niya rin binilisan ang pagtakbo hanggang sa makaisip siya ng sasabihin. Animal! Walang ya! Unyamas! Anak lang takwa! Lupayan mo ako kung sino ka man! Nasabi yun ng malusog na binata habang tumatakbo sapagkat ang tanda niya sa kwento ng lolo at lola niya noon na murahin lang ang mga ganoong nilalang at titigilan sila nito lalo na kapag nakitang hindi sila natatakot. Subalit ramdam niya pa rin na hindi tumitigil ang pagsunod sa kanya ng kung sino mang kampo ng kadiliman. Para bang nararamdaman kasi niyon ang takot na namumuo sa kanyang puso. Hindi ako natatakot sa'yo! Visit kang aswang ka! Anay ko po! Usang kinal po! Nang marinig niyang tila may kung anong nilalang na gumagalaw-galaw sa mga puno ay mas lalo niyang binilisan ang pagtakbo. At kahit tila hingal kalabaw na siya ay wala na rin siyang paki. Ang mahalaga para sa binatang malusog ay matakasan kung sinong nilalang ang humahabol sa kanya. Sa kabutihang palad ay nakarating na rin siya sa mga kabahayan kung saan kahit papaano ay may mga liwanag na ang daanan. Saglit siyang huminto sa gilid ng poseng may ilaw para magpahinga. Sumandal din siya saglit dahil hindi na kaya ng hingal niya ang nangyayari. Napagod talaga siya ng husto. Ilang saglit pa ay binalikan niya ng tingin ang madilim na daang tinahak kanina. Nawala ang mabibigat na yabag pero meron siyang naaaninag mula sa hindi kalayuan na dalawang namumulang mga mata. Sinundan yun ng pag-andap-andap ng ilaw sa poste kaya nagmadali na kagad siya sa paglalakad hanggang sa marating ang tindahan ni Aling Nainay. Magsasara na yon pero nandun pa rin ang mga kapwa tsismosa na may-ari ng tindahan. Pinag-uusapan din kasi nila yung alulong ng aso na ilang beses na narinig kanina. Pero may pa-segue din na narinig niya ang patungkol sa kalaguyong nga ni Mayor Rojales na sinasabing taga rito lang din sa kanilang lugar. Napaisip tuloy si Pal habang pasimpleng nakikinig sa usapan ng mga tsismosa. Taga rito lang sa amin yung babaeng kalaguyo ni Mayor Rojales? Aba, matindi. Nang makita siya ng mga yon, ay tumango lang siya saka naglakad palayo hanggang sa makarating malapit sa tulay. Doon sa dakong yun kasi ang daan papunta sa sinasabing bahay ng dayuhang babae na si Penelope. Naisip niya tuloy ulit ang kaibigang si Moymoy kung natuloy o totoo nga ba yung sinasabi niya kanina. Nasa na kaya yung kulukoy na yun? Sana naman nakauwi na rin siya sa kanila. Masyado siyang ilusyonado eh. Natigilan na siya sa pagsasalita dahil pagtingin sa dulo ng tulay ay nakita niya roon ang magandang babaeng si Penelope. Natamaan kasi yun ang flashlight nang itapat niya sa tulay. Nakatayo lang ang dalaga at nakatingin sa kanya. Sa hindi malamang dahilan ay tila ba bigla na lang nakaramdam ng kakaibang kilabot si Pal. Hindi niya rin alam kung bakit pero nang ngumiti si Penelope ay para bang may kung anong takot na biglang nagkumot sa kanyang pagkatao. Pasimple siyang napayakap sa sarili habang nananatiling nakatingin sa magandang babae. Kumusta? Nauglot na naman si Pal sa pagsasalita dahil tumalikod na ang dalaga at nagdire-diretso na ng patahak sa tulay hanggang tila maglaho na lang sa dilim. Hala, ang weirdo naman nun. Anong ginagawa niya sa labas ng ganitong oras? Takte, ibig sabihin totoo yung sinasabi ni Moymoy? Nagkita nga sila? Langyang yun, mukhang nakadiskarte nga siya.
Nagdire-diretso na siya hanggang sa makauwi sa kanilang bahay. Pagdating niya mismo sa nilulumang gate ay hinubad na niya ang damit at ipinuna sa pawis na pawis niyang katawan. Ilang saglit pa ay nakita niya na si Nanay Paloma na dumungaw sa bintana. Kumuway lang siya sa ginang at pagkatapos ay nagsara na ulit yun ng bintana. Pagpasok sa loob ng bahay ay tinanong nga siya ng ina kung bakit gano'n ang itsura niya na pawis na pawis. Sinabi niya na lang na tumakbo siya para pagpawisan kahit ang totoo ay meron siyang nakakatakot na bagay na kinatatakutan. Nagilamos lang siya ng katawan para maging komportable mamaya sa pagtulog. At pagpasok sa maliit niyang silid ay nagsalita na lang siya sa isip habang tila natatawa sa sarili. Ngayon niya lang kasi naisip na para rin pala siyang tanga kanina habang tumatakbo sa madilim na daan. Ang laki mong damulag, Pal. Mabuti na lang, walang tao ron dun sa madilim na daan. Pero teka, nagkita nga kaya talaga sila Moymoy at Penelope? Bukas ko malalaman yan kapag nakausap kami ni Kolokoy. Pero sana magsabi siya ng totoo para magkaalaman na. Pagkatapos noon, sa tagal ng panahon ay ngayon na lang ulit siya nakapanalangin bago matulog. Nagpasalamat ang binatang malusog sapagkat nakauwi siya ng ligtas at hiniling niya rin na sana ay maging maayos lang din ang mga kaibigan niya lalo na si Moymoy. Hindi niya kasi alam kung nakauwi na ba yun o hindi pa. Siguro naman, nakauwi na siya. Kung nakita talaga sila ni Penelope, pauwi na yung babae nung makita ko sa tulay. Ibig sabihin nun, nakauwi na nga rin si Kolokoy. Bukas ko na nga isipin yung mga yan. Makatulog na nga muna. Pagkatapos ng taimtim na panalangin, ay sumalpak na agad siya sa kama. At dahil na rin sa tama ng alak at sa matinding pagod sa pagtakbo kanina, kaya mabilis lang din siyang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, dahil walang pasok ay inilaan ng malusog na binata ang oras sa kanilang bahay. Minsan na lang din kasi niya nakakabanding si Nanay Paloma, kaya hindi rin siya talaga lumabas ng bahay. Maghapong naglinis si Pal at tumulong sa gawaing bahay, hanggang sa utusan nga siya ng ina na magpunta sa tindahan ni Aling Nainay. Pagdating doon, ay naabutan na naman niya ang mga tsismosa na pinag-uusapan ng tungkol naman sa bagong kalaguyo ni Mayor Rujales. Maliit lang kasi ang lugar nila, kaya naman mabilis na umugong ang mga balita kapag nakita na nga ng mga tsismosang matitindi ang radar. Sinadya rin ni Pal na tagalan ng pagbili dahil sa curious din siya kung sino nga ba talaga ang kalaguyo ni Mayor. At nagulat siya sa sinabi mismo ni Aling Nainay sa mga kapwa tsismosa. Hindi niya rin tuloy na malaya na napasabat na pala siya sa usapan ng mga yon. Talaga po? Ay, pasensya na po ha. Iba yung sinasabi ko. Hindi po ako nakikinig sa pinag-uusapan nyo ha. Sige, alis na po ako. Salamat dito po, Aling Nainay. Dali-dali siyang umalis sa nasabing tindahan. At habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay, ay hindi pa rin nawaglit sa isipan niya ang mga narinig sa usapan kanina. Totoo kaya yung sinabi ni Aling Nainay na si Penelope yung bagong kabit ni Mayor? Dayuhan ng kalaguyo niya? Grabe. Pero sa bagay, maganda naman talaga yung bagong salta na yun. Di nga malayong magustuhan siya ni Mayor namin. Pero ano yung sinabi ni Moymoy? Kung totoo na nililigawan niya si Penelope, ibig sabihin, ay naku, ang gulo. Napakamot na lamang ng ulo ang binatang malusog bago magpatuloy sa paglalakad. Kailangan malaman to ni Moymoy at ni Aboy. Kapag maaga akong natapos sa mga pinagagawa ni Nanay, pupuntahan ko sila pero kung hindi, bukas na lang siguro sa tindahan. Pagbalik ni Pal sa bahay nila, ay itinuloy na nga niya ang naudlot na gawain. Nasa isip niya pa rin ang mga narinig na kwentuhan kanina sa tindahan ni Aling Nainay at naikwento na nga rin niya yun kay Nanay Paloma. Napaismid lang ang ginang at sinabi nga rin na hindi imposible na tama ang mga tsismosa. Pero
pinayuhan din niya na huwag masyadong makinig at makiusyoso. Dahil kapag naalaman yun ni Mayor Rojales, baka may gawin din yun na kung ano. Sa pagpapatuloy ng ginagawang pag-aayos at paglilinis sa kanilang bahay ay dumating na nga rin ang girlfriend ni Pal na si Uma. May dala yung kakanin na pinagsaluhan nila. Tumulong na rin ang dalaga sa gawain at nang matapos na ay sinamahan na nga ng binatang malusog ang kanyang girlfriend sa labas. Nang maihatid na ni Pal si Uma ay dumiretso kagad siya sa bahay ni Moymoy. Sarado yon at nakakandado kaya nagtungo na lang din siya kaagad sa bahay ni Aboy. Naabutan niya ang kaibigan na nagwawalis sa bakuran kaya kaagad niya yung kinausap. Pare, wala rito si Moymoy? Wala pre, hindi mo dinaanan sa kanila? Nakakandado nga yung pinto ng bahay niya eh. Saan kaya pumunta yun? Baka nakipag-date na kay Penelope pre. Ewan. Pero pare, yun nga yung dahilan kaya ako siya hinahanap eh. Alam mo bang, narinig ko kanina sa mga chismosa sa tindahan na yung si Penelope daw bagong kalaguyo ni Mayor natin? Ha? Langya. Totoo ba? Nip. Galing talaga pumili ng Mayor natin Alam niyang magaganda sa hindi Naka-jackpot siya dun sa dayuhan. Pero, kano kaya yung katotoo, no? Baka totoong-totoo. Alam mo naman yung mga chismosa rito sa atin. Lalo na yung tindahan ni Aling Nainay na sentro ng chismisan. Nakikita nila lahat yung mga kaganapan sa baryo kaya naniniwala ako sa sinasabi nila Dapat nga yung malaman ni Moymoy kung totoo man. Para yung pantasya niya, matapos na rin. Kapag kinalaban niya si Mayor Rojales, baka mailibing din siya ng buhay nang wala sa oras. Siguradong kakabatutan na yung kaibigan natin na yun kapag nalaman niya at kung totoo nga talaga. Ay naku, mukhang nangangamoy broken hearted na kaagad May natira pa naman akong alak dyan. Kung sakaling ang totoo yun, tapos nadiskubre yun ni Moymoy, siguradong mag-aayayon na namang uminom. Nagtawanan ng magkaibigan at marami-rami pa silang napagkwentuhan. Pero nang magtatakip silim na ay nagpaalam na si Pal dahil ayaw na niyang maabutan ng dilim sa daan. Takot na kasi siyang maranasan ang nangyari kagabi. Bago umuwi ng bahay ay dumating ulit siya sa bahay ni Moymoy pero nakakandado pa rin ang bahay na tinutuluyan noon. Mag-isa lang kasi sa buhay ang taong yon dahil ang mga mahal niya sa buhay ay nasa ibang probinsya na tawid dagat pa. Saan kaya nagpunta yung kulukoy na yun? Mukhang nakipag-date nga talaga. Nagpatuloy na si Pal sa paglalakad hanggang sa makauwi na ng kanilang bahay. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 10:30 ng gabi ay nakarinig na naman siya ng makakasunod na alulong ng aso. Napalabas tuloy ng kwarto ang kanyang ina at pagkatapos ay biglang sinindyahan ng dikuryenteng ilaw sa altar. Sinabihan din siya na manalangin dahil hindi nga normal ang gano'n na dalawang makakasunod na gabi na silang nakakarinig ng pag-alulong ng mga aso. Sana kasi Nay, sinasaway nga po talaga ng may-ari yung mga ganyang aso no? Nagsabi na rin si Nanay Paloma na kahit anong saway nga raw na gawin ng may-ari, kapag oras na ng isang tao at kapag si kamatayan na ang nagtawag, ay talagang wala na rin makakapigil. Bago matulog, ay nanalangin na nga muna ulit ng taimtim si Pal. At pagkasalampak niya sa kama, ay bigla na lang niyang naisip ang kaibigang si Moymoy. Hindi niya rin alam kung bakit pero parang tinatawag siya ng kaibigan pero hindi niya naman alam kung bakit at kung nasaan yon. Ipinagkibit-balikat na lang niya ang mga yon hanggang sa makatulog na siya ng mahimbing. Kinabukasan ay isang nakakagulat na bagay ang bumulaga kay Pal. Pagpunta niya kasi sa pinagtatrabahuan, pasado 7:30 ng umaga ay wala pa rin sina Moymoy at Aboy. Sa kabilang parte naman ng malaking tindahan ay nakita niyang bigla si Penelope. Nagulat pa siya pero nang ipaliwanag ng mga kasama na bagong empleyadong dalaga ay mas lalo siyang napaisip.
Lo, kung nandito ngayon si Penelope nagtatrabaho, posibleng totoo yung sinabi ni Aling Nainay na siya nga yung bagong kalaguyo ni Mayor namin. Pinagmasdan niya ang dalaga na abala at tahimik na nagtatrabaho hanggang sa dumating na rin si Aboy. Napag-usapan nga nila ang tungkol kay Moymoy na wala pa rin ng mga oras na yun. Mukhang hindi talaga papasok ngayon si Moymoy, pre. Mukhang matindi yung nangyari ron sa inuman natin ng birthday ko. Baka na broken hearted na dyan sa dayuhan na sinasabing bagong kaluguyo ni Mayor. Malamang siya, malamang yan. Ay naku, ako na naawas tropa natin, pre. Puntahan kaya natin mamaya pagkatapos ng trabaho. Sige, walang problema. Natigilan na sila ng pag-uusap dahil isang kakilala ang humahangos na nagpunta sa malaking tindahan. Sinabi nga ng Ginoo ang nakakabiglang balita sa kanila. Meron nga raw nakitang bangkay ng isang tao sa mababaw na parte ng ilog na malapit lang din sa pamilihang bayan. Hindi alam nila Pal at Aboy pero bigla na lang silang kinilabutan. Kaya nagpaalam na muna sila saglit sa leader nila at kaagad tinungo ang lugar. Mabuti na lang ay wala nang masyadong customer ang umagang yun, kaya pinayagan silang sumaglit na sumilip sa sinasabing pinangyarihan ng insidente. Dali-daling tumakbo papunta sa may ilog sina Pal at Aboy. Doon ay naabutan nga nila ang napakaraming tao na tila hindi rin makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Nang makalapit sila sa harapan kung saan sinasabing merong nakitang bangkay ng katawan ng tao, nakilala nila agad kung sino ang patay na natagpuan. Durog na durog ang ulo dahil sa pagdaga ng malaking bato at wakwak ang katawan na naglalabasan ng iba't ibang lamang loob nito. Hindi man nila nakita ang muka, pero alam nilang si Moymoy yun dahil sa hubog ng katawan at ang tato sa kanang braso noon. Aring Aboy, totoo ba itong nakikita ko? Hindi ba ako nananaginip lang? Totoong-totoo, pre. Hindi tayo nananaginip. Sambalin mo nga ako. Baka lasing pa rin lang ako eh. Pre, si Moymoy talaga yan. Hindi tayo lasing o nananaginip lang. Kusang tumaga sa mga luha ni Pal habang natutup ang bibig. Hindi niya kasi sukat akalain na mangyayari ito sa isa sa mga kaibigan niya. Napalingon pa siya kay Aboy na nasa kanan matapos na tumatagas na rin ng luha. Kusang gala, paano nangyari to? Sinong gumawa nito sa kanya? Walang iya gumawa nito sa kaibigan natin. Kasama lang natin siya nung isang gabi. Kaya pala kahapon ko pa siya hindi makita-kita. Alang ang kaluluwa ng gumawa nito. Napakabait na ito na kaibigan natin eh. Masyado niyang binaboy ang katawan ni Moymoy. Hindi na siya naawa. Binasag na niya ang ulo niya, tapos piniyak pa yung tiyan. Ano ba naman yan? Langya talaga oh. Hindi ko talaga matanggap. Kapag nakilala ko yung gumawa nito kay Moymoy, patawarin na ako ng Diyos pero baka mapatay ko rin siya, pre. Dahil sa nasaksiyan na karumal-dumal na insidente ay hindi na nakapagtrabaho pa ang magkaibigan ng araw na yon. Habang hinihintay nila mula sa morgue ang katawan ng namayapa nilang kaibigan, ay tila wala sila sa sarili habang nakatambay sa may kubo. Binasag na lang ni Pal ang piping paligid sapagkat para bang nabibingin na rin siya sa sobrang katahimikan. Pre, sa palagay mo, sino gumawa nun sa kaibigan natin? Sabi ni Moymoy, huling gabi na magkakasama tayo, di ba? Magkikita sila ng dayuhang Penelope na yun. Yun na nga eh. Pero sabi mo nung nagkita kayo, mukhang nagkita naman sila, di ba? Tapos, kahapon, pinuntahan mo siya sa kanila pero nakakandado yung bahay niya. Ano ba talaga sa palagay mo? Baka tama tayo nang naiisip, pre. Hindi kaya may kinalaman si Mayor dito? Di ba, sinabi mo na may kakayahan siyang gumawa ng ganung bagay? Naikwento mo na nung nakaraang gabi kung paano niya inilibing ng buhay yung isang empleyado niya. Posible nga yun kung
totoo yung mga sinasabi ng mga chismosa sa atin na yung dayo ang babae ang bagong kalaguyo ni Mayor Ruhales. Langya. Grabe yung ginawa nila sa kaibigan natin dahil hindi yun makatao. Hindi hayop si Moymoy para ganunin lang yung katawan niya. Sobra naman si Mayor kung pinapatay niya yung kaibigan natin ng dahil sa pinoporma niya si Penelope. Wala pa naman tayong pruweba pre. Malalaman natin yan kapag tinanong natin mismo yung dayo ang babae na yun. Ang tanong ay kung magsasabi ba siya ng totoo. Napabangon si Aboy at napaupo paharap sa kaibigan habang iniisip pa rin ang hindi magandang nangyari sa kanilang kaibigan. Pagkalaon ay sabay silang napabuntong hininga habang nakatingin sa kawalan. Sa tingin mo, tanungin natin si Penelope? Pasensya ka na sa sasabihin ko. Gustuin ko mang panghimasukan ng sitwasyon na nangyari. Pero natatakot ako pre. Nakita mo naman na pamilyadong tao na ako. Mahirap nang ma-involve kapag si Mayor nakasama eh. Nasabi ko naman di ba, mahirap kalaban ng taong yun. Lalo na't mabilis lang para sa kanyang pumatay ng tao. Sana maintindihan mo ako pre. Sige, gets ko naman pre. Pero gusto ko talaga malaman ng totoo. Parang hindi ako matatahimik kapag hindi ko nalaman ang buong katotohanan eh. Halata sa boses ng pananalita ni Pal na parabang maiiyak na naman siya hanggang sa maisip niya ang nangyari noong isang gabi bago sila matapos ng inuman. Dahil doon ay parabang nagising siya sa katotohanan at nanlalaki ang mga matang hinarap ulit si Aboy. Pre, di ba naalala mo nung isang gabi? Yung pagkatapos ng inuman natin, naalala mo yung mga narinig nating pagsigaw at saka malakas na ungol na parang kung anong hayop? Paano kung nung gabi na yun nawawala na talaga si Moymoy? Ano sa tingin mo? Ibig mong sabihin, doon pa lang natigbak na siya at ngayon lang tinapan yung katawan? Posible nga yun. Oo, kasi di ba sabi nga niya makikita sila ni Penelope? Paano kung nakita sila ni Mayor at pinahuli siya at pinahirapan muna ng gusto bago patayin? Pwede nga yung naisip mo, pre. Pero mauwi pa rin naman tayo kay Penelope. Siya lang ang sagot sa mga tanong natin. Oo, yun na nga. Sinasabi ko rin naman sa iyo Ayaw kong ma-involve dyan dahil ayaw kong lumaki ng walang amang anak ko. Pasensya na pre Kung ano man ang pinaplano mo, mag-iingat ka mabuti. Maraming galamay dito si Mayor kaya mag-iingat ka talaga ng gusto. Oo, naintindihan ko naman pre. Salamat sa concern Gusto ko lang mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Moymoy Hindi talaga katanggap-tanggap tong nangyari sa kanya. Wala na nga nagsalita sa dalawa pagkatapos mabanggit ang pangalang Moymoy. Nakaramdam na naman kasi sila ng matinding kalungkutan dahil sa bilis ng pangyayari at pagkamatay ng matalik nilang kaibigan. Tahimik lang silang nagmumuni-muni hanggang sa marinig na lang ni Aboy ang pagtawag ni Manileta sa kanya. Umiiyak na naman kasi ang anak nila kaya nagpaalam na muna saglit ang maangas na lalaki. Eksakto rin naman na dumaan doon at nagbalita nga kay Pal na dumating na raw ang kabaong ni Moymoy. Maya-maya pa, eksaktong malapit ng lumubog ang araw, ay kaagad na nagpunta sina Pal at Aboy sa bahay ng yumaong kaibigan para makiramay. Nang makita nila ang kabaong ay nakasarado ito, sapagkat pagdating ng ina ni Moymoy na galing pa sa ibang lugar, hiniling ng ginang na isara na lang ito dahil sa durog ang mukha ng binata. Nakikiramay po kami, Aling Maymay. Ikinalulungkot ko po talaga yung nangyari kay Moymoy. Ako rin po. Napakabait ng kaibigan namin na yan. Nawa po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Mahuli na rin po sana yung gumawa nito sa kanya. Umiyak nang umiyak si Aling Maymay dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa kanilang anak. Matagal na panahon pa naman silang hindi nagkita ni Moymoy. At nakakalungkot lang isipin na ang huling pagkakatagpo nila ay ganitong sitwasyon pa. Para mapagaan ang loob ng ginang ay inalo na lang yon ng magkaibigan.
Ikinuwento na rin nila ang magagandang bagay at ipinaalam kung gaano kabuting kaibigan si Moymoy. Natuwa naman si Aling Maymay na kahit papaano ay naibsan ng kalungkutan. At maya-maya pa nga habang patuloy na nakikipag-usap ay biglang may dumating na pamilyar na sasakyan. Ilang saglit pa nga ay lumabas doon si Mayor Rujales. Hindi naman na nagulat ang mga tao dahil sanay sila sa ganoong gawain ng mayor. Madalas talaga siyang dumadalaw sa mga namamatayan na isa sa mga nagustuhan ng mga mamamayan sa kanya. Matulungin din siya talaga at hindi pabaya sa mga nasasakupan. Yun nga lang talaga ay may madilim pa ring sikreto ang Ginoo na mangilan-ngilan lamang sa mga taga-baryo ang nakakaalam. Pinangunahan ng grupo ng mga tsismosa ni Aling Nainay ang pagbati habang sila Pal at Aboy ay nagkakatinginan lang. Tila ba may pakahulugan ng kanilang mga mata na parang nag-uusap. Ikaw ba ang nanay ng namatay? Nagpadala ako ng mga bulaklak para sa kanya at eto, tanggapin mo ang kaunting tulong. Huwag mo na rin masyadong alalahanin ang paglilibing at iba pang gastos dahil sagot naman ng ating munisipyo ang tungkol dyan. Naiyak ulit si Aling Maymay dahil sa lubos na pagpapasalamat. Mga 5 minuto lang din ang itinagal ni Mayor Rojales at pagkatapos ay nagpaalam na yun sa mga taong naroroon. Pag-alis na pag-alis ng Ginoo ay pinagchismisan kagad siya nila Aling Nainay at iba pa. Ang magkaibigang Pal at Aboy naman ay pasimple ring nag-usap sa isang gilid habang abala pa si Aling Maymay. Pare, tingnan mo sila Aling Nainay oh. Mukhang topic kagad nila si Mayor ah. Oo nga. Kanina ko pa nga naririnig yung mga yan eh. Kahit nung nandito pa si Mayor Rojales. Di ba, nandun ako sa likod nila banda. Hoy, anong pinag-uusapan nila? May babaeng araw silang napansin sa sasakyan kanina. Nung sumilip ako, may nakita nga akong tao ron. Pero di ko naman matukoy kung babae yun o lalaki. Naaninag ko lang pero sumisimple lang ako ng tingin kasi baka mahalata eh. Baka si Penelope yun. Yun nga ang bulungan ng grupo dito ni Aling Nainay. Hindi pa man natatapos ni Abot ang pagsasalita, ay bigla namang dumating si Penelope na ikinabigla ng lahat. Lalo na ng mga tsismosang kanina pa pinag-uusapan ng magandang dalaga. Halos ang lahat ng naroon ay nakatingin lang sa mayuming binibini na papalapit sa kabaong. Sinalubong siya ng ngiti ni Aling Maymay kahit hindi niya kilala ang nasabing babae. Magandang gabi po. Kayo po ba yung nanay ni Moymoy? Pagtango ng ginang ay ngumiti ulit ang dalaga bago iabot ang nakatuping sobre. Nakikita ho ako. Pagpasensya niyo na po itong kakarampot na abuli para kay Moymoy. Magkakilala ba kayo ni Moymoy? Oo. Paano? Nitong mga nakalipas na araw, madalas kaming nakakapag-usap. Ang totoo niyan siyang tumulong sa akin na makapasok sa tindahan ni Mayor sa pamilihan. Ganun ba? Talaga? Pero paano? Madalas lang kaming magkasalubong nitong mga nakalipas na araw. Hanggang sa, kinakausap na niya ako. Kahit paano naging kampante ako sa kanya. Naging mabuting kaibigan din siya kahit maiksing sandali lang. Hindi ba kayo nakita nung nakaraang gabi bago siya mamatay? Ha? Lumabas ako ng bahay pero hindi naman kami nakita. Siya ang nakita ko dun sa bandang tulay. Hindi kaagad nakaimik si Pal dahil naalala niyang nakita nga pala sila ng magandang dalaga sa tulay nung gabing yon. Hindi na rin nagtagal si Penelope dahil napansin niyang tila siya na nga rin ang tinatalakay ng mga tsismosa. Nang mawala na sa paningin ni Pal at Aboy ang magandang dalaga, ay para silang gulat na gulat sa mga nangyari. Narinig mo ba yung sinabi niya, pre? Nakausap pala talaga sila ni Moymoy. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi na kaibigan natin. Totoo nga. Pero ang iniisip ko ngayon, kung di sila nakita ni Penelope nung gabing yun, sino yung kinatagpo ng kaibigan natin? Yan ang di ko rin alam, pre. Nang matapos ng maglamay ang magkaibigan,
Pag-uwi ni Pal ng eksakto 10:30 ng gabi, ay hindi na naalis sa isipan niya ang mga sinabing usapan nila kanina tungkol sa taong kinatagpo ng kanilang kaibigan. Kung si Aboy ay naniniwala sa sinabi ni Penelope, sa isip naman niya ay merong pagdududa sa sinabi ng magandang babae. Totoo kaya yung mga sinabi niya? Nakita ko siya nung gabing yun eh. Saan siya nanggaling nun? Di naman pala sila nakita ni Moymoy. Siguradong merong tinatago yung babaeng dayuhan na yun. Malamang may kinalaman yun sa sinabi ng mga taga rito tungkol sa sikretong relasyon nila ni Mayor eh. Ano ba itong mga naiisip ko? Nagre-reklamong napakamot na lang sa ulo si Pal habang nakatingin sa bubungan ng kanilang bahay. Maraming tumakbo sa isip niya ng gabing yun. Hanggang sa hindi niya namalayan, nagising pa rin pala siya kahit 12:00 na ng hating gabi. Sa kanya lang napagtanto na malalim na ang gabi matapos niyang maramdaman ang pananakit ng pantog. Tumayo siya at nagtungo sa banyo na nasa likuran ng kanilang bahay. Nang matapos ng umihi, ay napatanaw muna siya saglit sa mga matatayog na puno ng buko na hindi kalayuan sa palikuran. Katulad kanina, ganun pa rin ang tumatakbo sa isip niya. Ang tungkol sa kung totoong nagkita nga ba talaga si Moymoy at Penelope. Posible talagang nagkita sila nung gabing yun eh. Hindi ko yun may tatanggi lalo na nakita ko yung babaeng yun sa tulay. Siya yun at hindi ako po pwede magkamali. May kakaiba talaga sa babaeng yun eh. Nagsisimula na tuloy akong maniwala sa mga chismis na kumakalat patungkol sa kanya. Hindi malayong mangyari yun lalo na sa tindahan ni Mayor na siya nagtatrabaho. Katrabaho na namin siya. Kung nagkita sila ni Moymoy nung gabing yun, posibleng meron siyang ideya kung sino pumatay sa kaibigan ko. Posibleng alam niya na si Mayor Ruhales yun o ang mga tauhan ni Mayor. Ay, di talaga ako mapakali. Eksaktong pagkasabi niya noon, ay muling umihip ang hangin na parang nagsayaw sa mga puno ng buko sa paligid ng bakuran nila. Kasabay noon ay napatingin siya saglit sa buwan na noong mga oras na yon ay tila ba nagdidilig ng liwanag sa madilim na gabi. Iginala ulit ng matangkad na binata ang paningin sa matataas na puno hanggang sa may bahagip na naman ang kanyang mga mata. Pamilyar ang bagay na yon dahil nakita niya na ito noong nakaraang gabi pa. Parang pakpak ng isang malaking ibon. Ha? Ano yun? Teka, parang yun yung nakita ko nung nakaraang gabi pa. Napatras siya subalit na natili lang ang tingin sa nasabing nilalang. At sa isang iglap o kisap mata ay bigla na lang din naglaho yun. Kasunod ng ingay na parang merong pumapagaspas. Dahil sa malakas na hangin ay napasingkit siya ng kanyang mga mata hanggang sa dumampi na nga ito sa kanyang balat. Naramdaman niya ang matinding kilabot na hatid ng hating gabi. Parang may kung anong nagbabadya na hindi maganda sa paligid. Kaya pasimple siyang napayakap sa sarili habang nagmamasid sa madilim na kapaligiran. Ha? Ano naman to? Dahil doon ay dali-daling pumasok sa loob ng bahay ang binata at eksaktong naabutan niya roon ang kanyang nanay Paloma na may hawak na sibat. Napakunot siya ng noo na puno ng pagtataka pero medyo nauunawaan na niya ang pakahulugan ng ina. Dati pa silang merong ganong sibat na sadyang iniwan ng kanyang tatay Salmon na nasa ibang probinsya. Mahilig kasi gumawa ang kanyang ama ng ganoong mga sibat dahil malaki ang paniniwala ng Ginoo sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Mainam nga raw na merong mga ganoong gamit sa bahay bilang panlaban sa mga alagad ng kadiliman. Ano yan, Nay? Bakit po hawak-hawak niyo po yung sibat ni tatay? Hindi na halos natapos ng matangkad na binata ang kanyang sinasabi sapagkat sumenyas na ang kanyang ina na manahimik. Ilang saglit pa ay matapang na lumabas ng bahay ang ginang at saka mabalasik na tumingin sa palibot. Habang pinagmamasdan ni Pal ang ina, ay tila namamangha siya sa tapang noon. Lalo na magsumigaw yun ng mga murang tila ikaiiyak na mga anghel sa langit.
Medyo nagulat pa nga ang malusog na binata dahil sa ang pinagmumura pala ng kanyang nanay ay isang aswang na tila nagpapalipad-lipad at tila paikot-ikot sa kanilang bakuran. Sinabihan din siya ni Nanay Paloma na sumigaw at gumaya kahit na medyo walang ideya sa mga nangyayari ay nakipagsabayan na lang si Pal. Lintik kang aswang ka! Kung nasa ka man, sabi ng nanay ko huwag kang magkakamaling magpunta-punta rito sa bakuran namin. Nakita mo yung hawak niyang sibat? Bahala ka, sige. Sumugod ka rito at siguradong itatarak sa iyo yung sibat na hawak ng nanay ko. Subukan mo lang kaming puntiryain. Yari ka talaga dahil hindi ka niya aatrasan. Lintik kang aswang ka. Nay, okay na po ba yun? Pagsenyas ng Nanay Paloma ng okay, maya-maya pa nga ay nawala na ang malakas na hangin at may ingay na pagaspas ng pakpak ng tila malaking ibon. Sabay nilang pinagmasdan ng itaas na mga puno, pero si Pal ay nanatiling nakatayo sa pintuan habang ang kanyang ina ay nasa labas, sa may bakuran ng likod bahay. Nang masigurong wala nang sinasabing aswang, ay dali-daling pumasok ang ginang sa loob ng bahay. Pagkatapos ay kaagad din niyang isinara ang pinto at kinausap nga ng masinsinan si Pal. Ipinaliwanag nga ni Nanay Paloma na ang posibleng pumatay sa kaibigan nilang si Moymoy ay hindi ordinaryong tao, kundi isang aswang. Yun din kasi ang hinala ng karamihan sa mga taga-baryo, lalo na't hindi kaaya-aya ng matagpuan ng katawan ng kaibigan ni Pal. Bukod doon ay ipinaliwanag pa ng ginang na posibleng ang matangkad na binata naman ang pinupuntirya ng nasabing aswang, kaya pinaalalahanan siya na mag-ingat at huwag munang magpapagabi sa labas. Tila nabato naman sa kinatatayuan si Pal matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang nanay. Wala kasi siyang ideya na may chismis na pala sa baryo nila patungkol sa aswang. At ang nasabing kampo ng kadiliman pa ang posibleng umatake sa namayapa niyang kaibigan. May aswang po ngayon dito sa baryo? Sino naman po? Pagkatapos sabihin ng babae na wala pang ideya ang mga taga-baryo kung sino ang tinutukoy na aswang, sinabihan na ng ginang si Pal na matulog na dahil sigurado naman na siyang hindi nababalik ang aswang. At katulad ng sinabi ni Nanay Paloma, bumalik na nga si Pal sa maliit niyang silid at pinilit na matulog. Pero ang totoo ay hindi na siya madalaw-dalaw ng antok dahil sa mga nasaksiyang kani-kanina lang. Ito kasi ang unang pagkakataon niya na makasaksi kahit hindi pa niya masyadong nakita ang sinasabing aswang. Dahil doon ay napadasal na naman tuloy siya bago tuluyang matulog. Panginoon, ingatan mo po yung mga mahal ko sa buhay mga kaibigan ko at mga tao dito sa baryo namin. Kung may aswang man dito po sa lugar namin, nawa po umalis na yun at sa ibang lugar na lang mamirwisyo. Naging kampante ang pakiramdam niya matapos ang panalangin. Nakatulog din tuloy siya kaagad ng matiwasay. Kinabukasan at habang nag-aalmusal ay kaagad nang ikinwento ni Nanay Paloma ang tungkol sa aswang na nakainkwentro nila kagabi. Ayon sa ginang, noon pa man ay may mga nananahan na raw talagang aswang sa kanilang probinsya. Ano pong klaseng aswang yun, Nay? Manananggal po ba? Pasensya na po dahil yun lang naman ang alam kong aswang Napaismid si Nanay Paloma sa kanyang anak at sinabi ngang sa kanilang pamilya ay tila ang binata lang ang walang kainti-interes pagdating sa ganoong usapan. At para malinawan ay ipinaliwanag na nga ng ginang kung ano ang aswang na tila nagpapaikot-ikot sa bahay nila nung gabi. Isa raw yung panikbot na sinaunang klase ng aswang na halos ang mga nakakakilala o nakakatanda na lang ay ang mga nabuhay ng mga sinaunang kapanahunan. Ang panikbot ay isang malapaniking aswang at sinasabing may buntot ng sawa. Pero patungkol sa buntot na yon, wala pang nagpapatunay kung totoo o hindi dahil wala pa naman daw nakapagpapatunay o nakakakita. Likas raw na naninirahan sa kanilang probinsya ang mga panikbot, mga lihitimong mga taga-baryo nung sinaunang kapanahunan. Ang pinagmulan ng mga panikbot ay dahil sa isang pagkakasala.
ikinulong ng mga kanununo ang taga-baryo ang isang mangkukulam sa yungib para mamatay. Subalit hindi ito nangyari dahil para makaligtas sa kadiliman, isinumpa ng mangkukulam ang kanyang sarili na maging isang taong paniki na may buntot ng ahas. Nang makalabas sa nasabing yungib, ay sinalakay niya ang mga ninunong taga-baryo at sa halip na patayin ay ginawa niya rin katulad niya. Dito nagsimula ang pag-usbong ng aswang na panikbot. Sinasabing nagpulasa ng mga yon nung panahon ng gera laban sa mga Hapones. Pero may pangilan-ilan na bumabalik sa baryo hanggang sa panahon ngayon. Medyo nagulantang si Pal sa kwento ng Nanay Paloma niya, pero hindi niya talaga lubos mapaniwalaan ang sinasabi ng ina. Nay, ang weirdo naman po ng ganong klaseng aswang. Taong paniki na may buntot ng ahas. Para pong sa mga palapas ko lang nakikita yung ganon eh. Aray, huwag niyo naman po akong binabatukan. Umismid lang si Nanay Paloma habang nagpapatuloy sa pagkain. Pagkalaon ay pinayuhan niya ang anak na maniwala sa mga matatandang kwento. Ito nga rin daw ang dahilan kaya palaging may nakatabing sibat sa kanilang bahay para sa mga ganoong pagkakataon. Pinayuhan ulit ng ginang ang anak na hanggat maaari ay huwag magpapagabi sa daan habang hindi pa natutugis ang panikbot. Hindi rin kasi sila sigurado kung iisa lang nga ba yun o marami. Ang mga panikbot pa naman daw ay hindi tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Sige po, Nay. Sasabihan ko na rin po si Aboy. Salamat po sa mga paalala kahit medyo hindi pa rin talaga kapanipaniwala. Nang matapos na sila sa pag-aalmusal, ay hinugasan na kagad na matangkad na binata ang pinagkainan. Si Nanay Paloma naman ay lumabas at nagtungo sa tanggapan ng baryo para ipaalam ang nangyari nung gabi. Gusto kasi ng ginang na maging alerto rin ang mga taga-baryo tungkol sa muling pagbabalik ng panikbot. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ay hindi na nga nangambala ang nasabing aswang. Nang mailibing na si Muymoy, nung nasa kubo na ang magkaibigang Pal at Aboy at nagkukwentuhan, ay nakita nila ang kupunan ng mga tsismosa. Papunta ang mga yon sa kung saan at nag-uusap-usap na naman patungkol sa kabit ni Mayor. Nang mawala na sa paningin nila ang mga tsismosa ay napabaling si Aboy sa kaibigan na tila malalim ang iniisip. Uy pre, anong balita ah? Parang seryosong-seryoso ka naman masyado dyan ah. May iniisip lang ako, pre. Teka. Narinig mo ba yung usapan ng mga tsismosa? Tungkol na naman sa kabit-kabit ni Mayor Ruhales. Kaya nga eh, nakakaumay na rin pakinggan. Maniniwala lang talaga ako kung nakita na mismo ng mga mata ko. Paano makikita eh? Halos magkulong ka rito sa inyo. Ako, lagi kong nakikita si Penelope sa tindahan. Pero wala naman akong naobserbahan maliban lang sa parang meron talagang kakaiba sa kanya eh. Anong ibig mo sabihin? Basta, may kakaiba talaga sa babaeng yun. Hindi maganda ako tungkol sa kanya eh. Yan ka na naman sa mga hinahinala mo. Para ka rin babae. Parang misis ko, tamang hinala. Ganun talaga, pre. Siya nga pala, may iba tayo. May ikukwento pala ako sa'yo. Hindi mo pa ba nabalitaan yung isa pang bali-balita? Isa pang bali-balita? Oo. Na posible nga rin daw na aswang gumawa ng ganun sa kaibigan natin at hindi ordinaryong tao. Ha? Talaga? Oo, pre. Alam mo ba yung panikbot na aswang kung tawagin? Ang sabi ng nanay ko, yun daw ang lihitimong aswang na taga rito talaga sa baryo natin. Panumpa sila ng mga kanununuan natin. Ang gara nga eh, kasi paniki raw ang itsura nila pero may buntot ng parang ahas. Wow ah, ano to? Pantaserye? Oo nga, gagi. Naniniwala ka talaga ron. Sa itsura, hindi ko alam. Pero sa karanasan, oo. Alam mo ba nung nakaraang gabi lang, may paikot-ikot na aswang sa amin.
Nilabas yun ni nanay, dala yung sibat na ginawa ni tatay. Hindi nga, seryoso. Oo nga. Dinig na dinig ko rin yung pagaspas kaya alam kong malaking ibon yun eh. Ang sabi nga ni nanay, panikbot yun. Kaya pinagmumura niya hanggang sa umalis. Gagi ka. Kinilabutan tuloy ako. Baka mamaya niloloko mo na ako pare ha. Alam mo namang pagdating sa mga ganyan-ganyan, medyo matatakotin ako. Ba't naman kita tatakutin, pre? At bakit ko naman isasali ang nanay ko kung puro kalokohan lang yung mga pinagsasabi ko? Ang sabi pa nga ni nanay, mag-ingat nga raw tayo at wag mo nang magpapagabi sa daan hanggat maaari. Kalat na yun sa baryo Hindi mo pa ba alam yun? Paano ko nga malalaman? Kita mong bantay ako ng asawa at anak ko na halos magkasunurang nagkasakit. Mabuti na lang, magaling na rin silang dalawa bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Paano pala kung kami ng pamilya ko ang pinunteriya ng sinasabing aswang ng nanay mo? Kaya nga kita pinaalalahanan ngayon At saka, huwag ka mag-alala. Dahil yung mga opisyal daw dito sa atin, ilang gabi nang nagro-ronda. Sabi kasi, hindi raw titigil yung panikbot hanggat hindi nakukuha yung gusto. Ano raw yung gusto? Walang nakakaalam Basta nagiging alerto na lang ang mga taga-baryo kaya ikaw rin. Kayo ng pamilya mo, ang narinig kong usapan nila sa bahay nung nakaraan. Ang mababaw na pangontra raw dinikdik na bawang at asin. Tapos, ibudbud lang sa mga pinto at bintana ng bahay. Hanggat maaari rin maganda ka lagi ng patalim sa ilalim ng higaan mo. Ako, salamat sa paalala mo pre Walang anuman. Yun lang talagang sinadya ko rito. Buti na lang talaga at pumunta ako rito. Hindi mo pa pala alam. Minsan kasi makinig-kinig sa mga chismosa rito sa lugar natin dahil may mga importanteng bagay din tayo masasagap sa kanila. Naumin na rin kasi ako sa mga pinag-uusapan nila Aling Nainay Puro kalaguyo at buhay na lang palagi ng ibang tao. Sa bagay. O syempre, uwi na muna ako Baka abutan pa ako ng gabi dito sa daan. Madilim pa naman ang kalsada dito sa inyo banda. Nung nakaraan, grabe ang takot ko rin nun. O sige, mag-iingat ka Salamat pala ulit sa mga sinabi mo. Magdidikdik na rin ako ng bawang at asin para may mailagay sa pinto at sa bintana ng bahay. Sige pre, ingat! Pagkatapos ng pag-uusap ay nagmadali nang umuwi si Pal. At kahit gusto man nilang mag-inom ng alak dahil hindi pa rin nila matanggap ang pagkamatay ni Moymoy, pinigil na lang muna nila ang mga sarili. Hindi pa rin ligtas ang magpagabi sa labas ng bahay kung totoo nga na merong panikbot na gumagala-gala sa baryo. Lumubog na ang araw nang mapadaan si Pal sa tindahan ni Aling Nainay. Wala namang bago kaya nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa marating ang bukana ng tulay bago lumiko sa iskinita pauwi sa kanila. Napatingin siya ulit doon at muling inalala ang kaibigang namatay hanggang nagulat na lang siya nang sumulpot sa kung saan si Penelope. Ayos ka lang, Pal? Oo. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman masyado. Bakit parang nakatulala ka? Iniisip mo pa rin ba si Moymoy? Ako rin Nanginayang ako kasi saglit lang kami nagkakilala. Gusto ko pa naman sana siyang makilala pa ng lubos. Habang nagsasalita ang magandang dalaga ay tila ba may kakaibang nararamdaman si Pal. Para bang may kung anong presensyang mabigat na gustong lumukob sa kanya. Nang tumingin siya sa gawin ng kausap, ay nagulat siya sa ngitino na tila makahulugan at mapangakit. Pasimple siyang umatras pero humakbang naman paabante si Penelope. Para bang sinasadya siya noon na akitin. Pinilit niyang labanan pero para siyang nahihipnotismo hanggang sa maabutan na lang niya ang sarili na tutok na sila sa isa't isa. Nabasag lang ang eksenang yon nang marinig ni Pal ang boses ni Nanay Paloma pati ang iba pang mga taga-baryo na nagtatawanan. Napalingon sila ni Penelope sa kinaroroonan ng mga boses at nang sumulpot ang mga taong nag-uusap-usap ay tila nagulat din ang mga yon. Nay? Tinanong ng ginang si Pal kung bakit siya nakatayo roon sa bandang tulay. Madilim pa naman na ang paligid kaya delikado na ang oras laban sa panikbot.
Sasabihin sana na matangkad na binata na kausap niya si Penelope, subalit paglingon niya sa likod ay wala na pala ang dalaga. Nagdahilan na lang siya para hindi maging kahiya-hiya sa mga nakakita. Wala po, Nay. Umiilang po kasi ako dahil puputok na talaga yung pantog ko eh. Pagkatapos magpaliwanag ay sumabay na nga si Pal kay Nanay Paloma habang ang iba pa ay umalis na rin. Pag-uwi ng bahay, habang nasa kama at nakatingin sa kisame ng bahay, ay malalim tuloy ang tumatakbo sa isip ng malusog na binata. Napansin niya rin kasi kanina, habang katitigan si Penelope, tila ba nag-iba ang kulay ng mga mata ng dalaga. Hindi ordinaryong pagbabago ng kulay ng mga mata ang nasaksihan niya. Pati ang mabigat na pakiramdam ay hanggang ngayon nanunuot pa rin sa pagkatao niya. Napayakap siya sa sarili habang nangingilabot pa rin. Posible kaya na ang dayuhang babae na yun ang panikbot na tinutukoy ni Nanay? Nakatulugan na lang niya ang pag-iisip patungkol sa bagay na yon. Kinabukasan ng 6:00 ng umaga ay nagtungo na si Pal sa tindahan. Pagdating niya sa kanilang pwesto ay hindi na niya nakita si Aboy. Kaya naman nagtanong siya sa isang kakilala na itinuro kung nasaan yon. Kagad pinuntahan ng matangkad na binata ang dulong bahagi ng tindahan kung saan sila tumatambay kapag walang ginagawa. Ang sabi kasi ay naroon nga raw si Aboy kaya nagmadali rin siyang pumunta roon. Aba, ang aga rin pumasok na maangas na yun ah. Mukhang nagbabawi sa dami ng absent niya. Maraan siyang dumungaw sa dulong silid hanggang sa maaninag niya ang kaibigan na nakatalikod sa kanya. Subalit laking gulat niya nang kaharap naman noon si Penelope. Pagkakita sa dalawa na tila ba masayang nag-uusap, ay tila nagulat si Pal at napabulong sa sarili. Bah, kailan pa sila naging close? Mas nauna pa silang naging close sa amin ah. Ayos ah. Hindi na muna niya inistorbo ang kaibigan dahil tila aliw na aliw yun sa pakikipag-usap kay Penelope. Naglakad na siya palayo at bumalik na sa pwesto. Habang gumagawa ng mga gawain ay pasulyap-sulyap siya sa dulong bahagi ng tindahan dahil inaabangan niyang lumabas doon ng kaibigang maangas. Halos inabot ng kalahating oras bago lumabas ng silid si Aboy. At nang mapansin ni Pal na nakatingin na makahulugan sa kanya ang kaibigan, ay napaismid siya habang papalapit yon. Gago ka, pare. Bakit ang tagal niyong nag-usap doon ni Penelope? Close pala kayo ha? Nag-uusap lang kami. Masyado ka naman tamang inala, pre. Uy, mais ko nga pre. May asawa kang tao ha. At saka, alalahanin mong pinaghihinala ang kabit ni Mayor Rojales siyang si Penelope. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa kapamakan, pre. Katulad ng nangyari kay Moymoy. Kung ano-anong iniisip mo. Nag-uusap nga lang kami, tangik. Siguraduhin mo lang, pre. Magtrabaho na nga tayo. Matapos yung sabihin ni Aboy ay naglakad na yun palayo sa kaibigan. Nagtaka naman si Pal sa inasal ng lalaking maangas kaya napakibit-balikat na lang siya ulit habang pinagmamasdan yun palayo tangan ng mga ilang mabibigat na kahon. Anong nangyari ron kay Aboy? Mabilis na lumipas ang oras. Halos maghapon na hindi nakausap ni Pal si Aboy sapagkat para bang umiiwas ang kaibigan niya sa kanya. Napansin niya rin noong tanghali na muli na naman yung nagtungo sa pwesto ni Penelope. Pasimple niyang minatyaga ng dalawa, subalit nagulat siya sa kanyang nakita dahil naghahalikan na ang mga yon. Aba, sira ulo tong Aboy na to ah. Natutop na matangkad na binata ang bibig at kaagad na naglakad palayo sa dalawa. Hindi niya sukat akalain kung paano yun nangyari. Pakiramdam niya ay napakabilis naman ng kaganapan. Nainis din yun sa kaibigan dahil hindi nun inisip ang asawa at anak dahil bigla-bigla na lang hinalikan ng isang babae. Ang mas malala pa ay hindi lang yun basta babae, kundi pinaghihinalaan din kalaguyo ng kanilang mayor. Pag-uwi nila ng kinahapunan ay nasa isip pa rin ni Palang tungkol sa nasaksihan kanina. Gusto niya sanang kumprontahin si Aboy para pagsabihan pero hindi naman yun sumabay sa kanya. Loko-loko talaga tong Aboy na to ah. Ewan ko ba kung nag-iisip na matino?
Nalimutan yata niyang kabit-kabit ni Mayor yung nilalandi tinahalikan niya kanina. Naku, kapag nalaman yun ni Mayor Rujales, sigurado mayayari talaga siya. Napakamot na lamang siya sa ulo habang naglalakad palayo sa tindahan. Ay nako, hindi talaga nag-iisip eh. Buisit. Nasaan ba yung kulokoy na yun? Habang naglalakad siya pauwi ng bahay, ay nahihiwagaan pa rin siya sa nangyayari. Lalo na nang muling sumagi sa isip niya ang tila mabigat na enerhiya na naramdaman niya mula kay Penelope. Lalo lang akong kinukutuban sa babaeng yun ah. Ha? Hindi pa niya natatapos ang pagsasalita ay nakita niya na mula sa hindi kalayuan ng sasakyan ni Mayor Rujales. At dahil mabagal lang ang patakbo, kaya pasimple niya itong sinundan hanggang sa huminto sa isang eskinita. Nagtago siya sa likod ng mga kapunuan. Hanggang sa makita niyang lumabas ang Ginoo at nagsindi ng sigarilyo habang tila merong hinihintay. Maya-maya pa, nang kumagat na ang dilim ay bigla namang sumulpot si Penelope mula sa kung saan. Pagkalapit ng babae ay bigla niyang hinalikan ng Mayor at ikinagulat yun ng husto ni Pal. Kamuntikan pa nga siyang mapasigaw. Mabuti na lang din ay natakpan niya ang sariling bibig habang patuloy na nakatingin sa kabunduhan ng dalawa. Kung ganun, totoo nga yung sinasabi nila Aling Nainay. Kalaguyo nga ni Mayor si Penelope. Kung totoo yun, posible pa rin na si Mayor Rujales yung nagpapatay kay Moymoy at hindi ang aswang na panikbot. Pagsakay ng magandang babae sa kotse ay kaagad na humarurot ang sasakyan. Nagtago naman ng husto si Pal sa mga kapunuan hanggang sa tuluyan ng mawala sa paningin niya ang sasakyan. Lumabas kaagad siya sa pinagtataguan at biglang naisip ang kaibigang si Aboy. Kailangan malaman ni Aboy to. Dapat malaman niya na totoong kabit ni Mayor si Penelope at nanganganib siya pati ang pamilya niya kapag nagpatuloy ang pakikipaglandian niya sa babaeng yun. Nagdire-diretso na nga siya hanggang sa marating ang bahay ng kaibigan. Naabutan niya roon si Manilita na nagwawalis sa bakuran at nang kausapin niya yon ay sinabi nga ng babae na umuwi ng saglit si Aboy pero umalis din kaagad. Hindi nun sinabi kung saan pupunta kaya lalong nag-alala si Pal. Hindi na lang niya pinahalata sa asawa ni Aboy ang totoo dahil ayaw naman niyang ito naman na mag-alala. Habang pauwi, ay isip pa rin siya ng isip kung saan po pwedeng makita ang maangas na kaibigan. Nang nasa tulay na siya, ay ganun na lang ang gulat niya pagkakita sa kaibigan na tila may hinihintay doon. Alam na niya kagad ang ibig sabihin noon kaya lumapit siya sa kaibigan na naglalakad patawid sa kabilang tulay kung saan papunta sa bahay ni Penelope. Hoy! Aboy! Saan ka pupunta ha? Kakagat na ang dilim! Umuwi ka na! Tara, umuwi na tayo! Alam mo naman na delikado eh. Oh, anong ginagawa mo dito ha? Sinusundan mo ba ako, pre? Sira ulo. Nahanap talaga kita. May sasabihin ako sa iyong importante. Ay, teka, saan ka ba pupunta? Sa bahay ni Penelope. Nababaliw ka na ba, ha, Aboy? Nakita ko yung babae na yun na sumakay sa kotse ni Mayor kanina. Naiintindihan mo ba yung ibig kong sabihin? Kabit talaga siya ni Mayor. Kalaguyo siya. Nakikinig ka ba, ha? Oo, alam ko yun. Dahil sinabi niya sa akin. Pero wala akong paki. Dahil mahal ko na si Penelope. Ha? Naririnig ko ba yung sarili mo? Pamilyadong tao ka, pre. Matakot ka sa mga pinagsasabi mo. O bakit naman ako matatakot? Umuwi ka na nga, pre. Napakunot ng noo si Pal kaya nilapitan niya ang kaibigan at tinuwakan sa balikat pero tinabig noon ng kamay niya at akma siyang sasapakin. Mabuti na lang ay nakaiwas siya. Subalit nang makita niya mga mata ni Aboy ay ganun na lang ang gulat niya. Para kasing may kakaiba sa maangas niyang kaibigan. Naramdaman niya rin ang kaparehong presensya na naramdaman niya sa tuwing kaharap si Penelope. Hindi na kumibo si Aboy. Naglakad na lang yun palayo at hindi na rin nagawang sundan pa ni Pal. Bigla na lang kasi siyang natakot sa kaibigan. Sinundan pa yun ng nakakakilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Maya-maya pa
Pag-uwi ni Pal sa bahay nila ay sinabayan niya kagad si Nanay Paloma sa hapunan. Nagdire-diretso na lang siya sa pagkain hanggang sa matapos na. Nang lumalim na ang gabi, ay tahimik siyang natulog at nanalangin na sana ay maging maayos lang ang lahat. Medyo nalulungkot lang siya sapagkat hindi niya maintindihan kung bakit tila ba kakaiba ang kinikilos ni Aboy. Dahil sa pag-iisip ay hindi na nga niya namalayan na nakatulog na siya ng mahimbing. Hanggang sa managinip siya ng masama patungkol sa baryo na sinalakay sila ng aswang. Tigilan mo kaming aswang ka! Tigilan mo kami! Bigla siyang napabalikwas ng bangon matapos lapitan ng kanyang nanay. Kamuntikan niya pang masapok ang ginang, mabuti na lang ay nakaiwas yun kaagad. Nang mapatingin siya sa bintana ay sa kanya napansin na umaga na rin pala. Bukod doon ay malungkot ang mukha ng kanyang ina kaya napakunot siya ng noo habang pinagmamasdan ng ginang. Bakit po, Nay? Nanlaki ang mga mata ni Pal matapos sabihin ni Aling Paloma ang masamang balita. Para siyang nabingi kaya wala sa sarili siyang bumangon sa higaan at tumakbo palabas ng kanilang bahay kahit kagigising lang at nakapaapa. Pagdating niya sa bahay ni Aboy ay kumpulan na rin ang mga tao. Ang ilan ay nagbubulong-bulungan dahil sa hindi magandang nangyari. Nang pasukan ni Pal ang bahay ay wala na siyang naabutan kundi nagkalat na mga dugong natuyo na. Pagkakita niya ron ay naisip na kagad niya ang kahindik-hindik na sinapit ng kaibigan. Hindi nga siya nagkamali dahil ayon sa mga nakakita, halos katulad ni Moymoy ang sinapit ni Aboy. Wakwak din ang tiyan at ang mga laman loob ay nagkalusog-lasog. Damay din sa insidente ang asawa nitong si Manileta at ang anak nila. Totoo ba itong nangyayari na to? Hindi na alam ni Pal kung ano pa ang kanyang mararamdaman sapagkat dalawang matalik na kaibigan niya ang namatay. Subalit tila hati pa rin ang kaisipan ng mga tao kung sino ang gumawa ng pagpatay. Kung ang aswang na panikbot nga ba o isang mamamatay tao na katulad ni Mayor Rojales na kalaguyo ni Penelope. Bakit ba ito nangyayari? Hindi ito totoo. Hindi ka pwedeng mamatay, Aboy. Hindi pwedeng pati ikaw. Nanlulumong napalood na lang si Pal. Habang umiiyak hanggang sa hatake na siya ni Nanay Paloma na kadarating lang din. Dahil sa kahindik-hindik na insidenteng yon, ay mas lalong lumaganap sa kanilang lugar ang tungkol sa pag-aasik ng panikbot. Dahil tuloy doon, ay naging mas alerto na rin ang mga taga-baryo. Tuwing gabi, ay meron ng palaging nagro-rondang mga kalalakihan upang masiguro na walang mabibiktima pa ang aswang at matugis na rin nila. Nang malibing na ang labi ni Aboy kasama ng kanyang mag-ina, ay inisip-isip ni Palang huling pagkikita nila ng kaibigan sa tulay. Nagkita pa sila ng babaeng yon bago siya namatay. Nagkita pa sila ng babaeng yon bago siya namatay. Kailangan ko makausap si Penelope. Mas makakampante ako kapag nalaman ko ang totoo. Hindi ako naniniwala na aswang ang may gawa nito eh. Siguradong pinapatay ni Mayor Rojales ang kaibigan ko at idinamay pa ang pamilya niya. Ay, bakit ba kasi nakipaglaro pa ng apoy sa babaeng yun si Aboy? Nakakainis. Para talaga mapapanatag ay nagdesisyon ang matangkad na binata na kausapin ng personal si Penelope. Kaya sinadya niya ang bahay ng dalaga dahil hindi rin yon pumapasok sa tindahan. Eksaktong paglubog ng araw ay narating niya ang bahay ng dalaga na lampas ng tulay. Pagdating doon ay naabutan niya yun at tila merong kausap kaya hindi kagad siya nagpakita. Nakinig lang siya hanggang sa mabusesa na kung sino ang kasama ni Penelope. Mapigla-pigla naman po ang pagdalaw niyo rito. Baka mamaya mayroong makakita sa inyo. Narinig ko pa naman po na pagchichismisan na tayo ng mga taga-baryo. Wala naman akong pake sa mga taga-baryo eh. Ikaw ang importante para sa akin, mahal ko. Hindi ko alam kung ano tong nangyayari sa akin. Gustong-gusto kita na palaging makita at makadaupang palad. Ikaw talaga, Mayor.
Huwag mo na akong tawaging Mayor. Tawagin mo na lang akong Mahal. Sige, mahal. Dala na rin ng pagka-curious ay marahan pang lumapit si Pal at pasimpleng sumilip sa sira-sira ng bintana ng bahay ng magandang dalaga. Doon nga ay nakita niya ng malinaw sina Mayor Rojales at Penelope na nagtatawanan habang naghaharutan. Pagkadaka ay ngumiti ulit ang matandang lalaki na parang hayok na hayok sa pagnanasa. Habang minamasdan nito ni Pal ay napansin niyang tila wala rin ang mayor sa sarili nitong katinoan at sunod-sunuran lang sa mga nais ng dalagang mapagpanggap. Bakit kakaibang asta ngayon ni Mayor? Parang wala siya sa sarili. Para siyang nahihipnotismo. Natigilan siya sa pagsasalita sapagkat biglang napatingin si Penelope sa kanyang kinaroroonan. Mabuti na lang at nakapagtago siya kagad at nakapagtakip ng bibig upang hindi makagawa ng ingay. Nang mapahawak si Pal sa kanyang dibdib, ay tila narinig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Naramdaman na naman kasi niya ang kakaibang mabigat na puwersa na nanggagaling mismo kay Penelope. Ilang saglit pa nga ay lakas loob siyang pumasok para mas makita ang mga nangyayari hanggang sa matuntun niya sina Mayor Rojales at Penelope sa lumang silid kanina. Wala nang saplot pang itaas ang may edad na lalaki habang masaya nitong minamasdan ng dalaga na nakapatong sa kanyang mga hita. Habang tinitingnan ni Pal ang ginagawa ng dalawa, ay napansin na naman niya ang tila nangingintab na balat ng dalaga. Maya-maya pa ay umalis ang magandang babae sa pagkakandong kay Mayor Rojales at pagkatapos ay inihiga niya ang Ginoo sa lumang papag. Sunod niyang tinanggal ang luma at maong nitong pantalon habang nakangiti rito. Sinisiguro ko sa iyo na magiging magandang gabing to para sa atin, mahal. Matagal ko na rin gustong gawin to sa iyo. Ang kainin ka ng buong buo. Uy, saktong-sakto. Uminom pa naman ako ng matinding pampaganap para sa laban na to. Sinasabi ko na nga ba na mangyayari itong pagkakataon na to eh. Ngumisi lang din si Penelope na tila nagniningning ang mga mata habang si Pal ay patago pa rin nagmamasid sa kung ano ang nagaganap. Ilang saglit pa, nang hubutubad na ang matandang lalaki, ay tumigil muna saglit ang magandang dalaga at tumayo lang sa harapan. Pagkalaon ay nagtanggal na rin si Penelope ng suot na damit. Nang tumambad sa mayor ang magandang hubog ng katawan ng babae, ay mas lalo siyang nahumaling at nanabik. Hindi rin maiwasang mapalunok ng laway si Pal dahil sa kanyang nakita, kahit siya ay tila naakit din sa alindog ng magandang dalaga. Maya-maya pa nga ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Parang mas bumigat ang paligid. Napansin ni Pal na merong kung anong umuusli sa katawan ni Penelope hanggang sa mapagtanto niya ang isang bagay. Diyos ko po, totoo nga rin ang ginala ko. Natigilan siya dahil unti-unti nang nagpalit ng anyo si Penelope. Ang kaninang napakagandang babae ay naging isang nakakatakot na halimaw. Malapaniki ang itsura. Batayog at matutuli sa mga pakpak habang merong buntot na ang dulo ay ulo ng ahas. Dinig na dinig pa ni Pal ang tunog ng nasabing ahas na unti-unting gumagapang sa katawan ni Mayor Rojales. Wala namang pakialam sa mga nangyayari ang Ginoo na nakatingin lang sa ginagawa ng dalagang aswang. Tila ba ang tingin niya pa rin kay Penelope ay isang magandang babae. Wala siyang kamalayan na nasa bingit na siya ng kamatayan. Sige na, mahal kong Penelope. Kainin mo na ako ng buong buo. Masusunod ang gusto mo, mahal ko. Gusto kong marinig ang pinakamalakas mong sigaw ngayong gabi. Yung sigaw na lalaking lalaki. Sige, mahal ko. Sisigaw ako hanggang mapaos. Eksakto naman na merong mga asong umalulong mula sa hindi kalayuan. Sinundan yon ng paglaypara ng iba pang mga ibon sa paligid ng bahay na parang nabulahaw at natakot dahil sa kung anong masamang kaganapan na mangyayari. Dahil sa alulong na yon, ay mas lalong pinanayuan ng balahibo si Pal.
bigla siyang napayakap sa sarili habang nakatunghay pa rin sa mga mangyayari. Ngayon, sumigaw ka ng sumigaw dahil yan ang huli mo ng sigaw, mahal kong Mayor. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos itanong yon, ay parabang nagising sa katotohanan si Mayor Rojales. Nawala ang mga ningning sa mga mata niya at napalitan niyo ng matinding takot. Pero mas ikinatuwa yun ng aswang na panikbot. Ang nakita niyang matinding takot mula sa matandang lalaki kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Gamit ang kanyang matutulis sa mga pakpak ay walang pakundangan niyang tinusukan siya ng mayor na takot pa rin. Ang ahas naman ay pumasok sa bibig ng Ginoo dahilan para hindi na yun makasigaw pa. Kitang-kita ni Pal ang karumal-dumal na kaganapan kaya halos na estatwa siya sa kinatatayuan. Ano, Mayor? Masarap ba? Pinilit na lumaban ng kaawa-awang matandang lalaki subalit sa huli ay wala rin siyang nagawa dahil tumagos na ang sawang buntot ng panikbot sa tiyan. Sa sobrang takot naman ni Pal sa mga nakita ay hindi niya namalaya na napatras na siya dahilan para bumaling ang atensyon sa kanya ni Penelope. Oo nga pala, kanina ka pa pala nandyan. Nakita mo ang lahat. Alam mo na kung anong mangyayari sa iyo, Pal? Sa takot ay napaihisa sa luwala matangkad na binata. Pero tinawanan lang siya ng panikbot na muling bumaling sa mayor at nilantakan ng patay na katawan nun. Sinamantala na ni Pal ang pagkakataon. Takot na takot siyang tumakbo palayo sa lugar na yon hanggang sa makarating siya sa tulay. Maya-maya pa, nang marinig niya ang malakas na pagaspas ng pakpak ng ibon, ay nahintakutan na naman siya ng husto. Alam na kasi niyang ang aswang yon. Hindi na siya nakapag-isip ng tama kaya tumalo na lang siya sa tulay kahit hindi sigurado kung saan siya babagsak. Nagpagulong-gulong siya pababa hanggang sa mawala ng malay tao. Nagising na lang si Pal na nasa ospital na ng bayan. Nang tanungin siya ni Nanay Paloma kung anong nangyari ay nagkunwari siyang walang maalala. Pero ang totoo ay tandang-tanda niya ang mga nangyari. Lalo na kung paano walang awang paglaruan si Mayor Rojales. Nanatili siyang tahimik hanggang sa muling mag-cruise ang landas nila ni Penelope sa hindi inaasahang pagkakataon. Huwag ka matakot, Pal, dahil wala akong gagawin masama sa'yo. Sa ngayon, aalis na ako dito sa baryo dahil nagawa ko ng misyon ko. Pero sa oras na malaman ko na ipinagkalat mo ang tungkol sa akin, alam mo na ang mangyayari sa'yo at sa Nanay Paloma mo. Kahit saan ka magtago, maaamoy at maaamoy kita. Nang dahil sa aswang na si Penelope, natapos ang makamundong pagnanasa ni Mayor Rojales sa mga babae. At dahil sa mga banta ni Penelope sa kanya, ay nanahimik na si Pal. Hanggang sa kasalukuyan ay baon-baon niya ang sikreto ng pagiging panikbot ng dayuhang kalaguyo ni Mayor. Wakas,